Patawad. Hanggang dito na lang ang kapalaran mo. Ang mga huling salita ng lalaking iyon ay tumama sa aking pandinig, mas malamig pa sa hanging amihan mula sa kabundukan. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong pulang ilaw ng kanyang sasakyan, kinagat ko ang aking labi. Pero ang totoo, kinailangan kong kagatin ang aking labi para pigilan ang tawang nagbabadyang kumawala. Wala siyang kamalay-malay. Ni sa panaginip ay hindi niya aakalain na ang mga luhang pumatak sa aking mga mata ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaligayahang dulot ng sandaling ito na matagal kong hinintay. Nang humupa ang alikabok, hinigpitan ko ang hawak sa aking wheelchair. At buong pagmamalaki, ginamit ko ang lakas ng aking dalawang binti at bigla akong tumayo. Mahal, may isang bagay kang kinalimutan. Ang kapalaran ko ngayon pa lang magsisimula. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video at samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kabundukan. Ang itim na sedan na minamaneho ng lalaking iyon ay hindi na matanaw kahit anino. Dahan-dahan akong huminga ng malalim. Sa loob ng 6 na buwan, ito ang unang pagkakataon na nakatayo ako sa sarili kong mga paa nang hindi iniisip ang sasabihin ng iba. Hindi ko akalain na ganito kasarap sa pakiramdam ang magaspang na lupa sa aking mga talampakan. Grr, nagngalit ang aking mga ngipin nang hindi namamalayan. Malinaw pa sa aking isipan ang nakakasukang pag-arte niya kanina. Elena, mahal, magpahinga ka muna rito sa lugar na presko ang hangin. Babalikan din kita agad. Isang malaking kasinungalingan. Habang papunta kami rito sa liblib na bundok na ito, walang tigil siya sa paghuni. Pasulyap-sulyap siya sa akin sa rearview mirror, pero hindi niya maitago ang ngiting abot tainga. Marahil ay tumawag na siya sa kanyang kerida at sinabihang maghanda na ng brandy. Dahil sa isip niya, tuluyan na niyang naalis sa buhay niya ang isang pabigat ang matanda at may sakit niyang asawa na nakaupo sa wheelchair at hindi na kayang alagaan ang sarili. Ginamit ko ang dulo ng aking lumang sapatos para durugin ang upos ng sigarilyo sa lupa. Ito ang itinapon niya nang basta-basta matapos niya akong iwan. Ang kapalit pala ng buong buhay na paglilingkod at sakripisyo sa asawa ay isang upos ng sigarilyo at pag-abandona sa bundok. Maaaring isipin ng iba na sayang ang 30 taon, pero kakaiba, wala akong naramdamang lungkot. Sa halip, isang nag-aalab na apoy ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Oo, Roberto, ito naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Ang mabuhay ng marangya kasama ang babae mo, matapos ibenta ang lahat ng lupa at ari-arian natin nang wala ako. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang smartphone na matagal ko nang itinatago. Nanginginig ang aking mga kamay, pero hindi dahil sa ginaw. Sa screen, malinaw na kumikislap ang pulang salitang nagre-record. Oras na pag-record. 3 oras, 42 minuto at 15 segundo. Mula nang umalis kami sa bahay, ang lahat ng usapan nila ng kerida niya sa telepono, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya nang iwan niya ako, hanggang sa tunog ng pagharurot ng sasakyan lahat ay nakarecord. Walang labis, walang kulang. Mamatay ka na, Elena Santos. Kapag namatay ka, sakalang giginhawa ang buhay ko. Tila naririnig ko pa rin ang boses niyang iyon na ibinulong niya kanina. Pinindot ko ang stop recording button at agad na tinawagan ang speed dial number 1. Bago pa man mag-ring, sinagot na agad ang tawag. Hello? Ma'am? Ayos lang po ba kayo? Boses iyon ni Attorney Garcia na puno ng pag-aalala. Attorney, ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Opo, ma'am. Tinutuntun na po namin ang lokasyon ninyo. Papunta na kami kasama ang mga pulis. Umalis na po ba ang asawa ninyo? Kaaalis lang. Tuwang-tuwa pa nga habang umaalis. Sabi ko sabay tawa ng mahina habang nakatingin sa kawalan ng daan. Nakuha ko na ang ebidensya ng pag-abandona sa akin. Attempted murder, abandonment, at fraud. Sigurado na ba tayong mauubos lahat ng yaman niya dahil dito? Sigurado po, ma'am. Sa recording at sa sitwasyon ninyo ngayon, hindi niya matatakasan ang pagkakakulong. Bago pa siya makarating sa bahay ninyo, darating na kami roon. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Parang lilipad ako sa gaan. 6 na buwan akong nagkunwaring lumpo, halos mamatay ako sa pagkainip.
Inunat ko ang aking likod na matagal nang naninigas. Clag, ang tunog ng aking mga buto ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Sa totoo lang, 6 na buwan na ang nakalipas nang sabihin ng doktor na, "Isang milagro, bumabalik na ang inyong mga ugat." Akala ko'y sasabihin ko agad sa asawa ko. Naniniwala ako na siya ang pinakamasasayang tao para sa akin. Ngunit ng gabing iyon, ang narinig kong usapan niya sa labas ng pinto ng ospital ang nagpatikom sa aking bibig. "Ano ka ba?" Sabi ng doktor, "Wala nang pag-asa yan. Hindi natin maibebenta ang mga lupa hanggat hindi yan namamatay. Baka mas mabuti pang iwan ko na lang sa bundok at i-report na nawawala." Sa sandaling iyon, ang paglaglag ng puso ko ay tiyak na hindi niya narinig. Noong gabing iyon, isinubsob ko ang aking mukha sa unan at umiyak ng dugo habang nangangako sa sarili. Muli akong tatayo sa sarili kong mga paa at luluhod ka sa aking harapan. Ang nakalipas na 6 na buwan ay parang impyerno. Kailangan kong manatiling hindi gumagalaw, kumain ng pagkaing dala niya at tiisin ang mga pangungutya ng kerida niya na nagsasabing mabaho ako. Kinagat ko ang aking hita para magtimpi. Gusto kong tumayo at sabunutan siya, pero kailangan kong maghintay para sa perpektong ebidensya hanggang sa maging kampante sila at mahulog sa aking patibong. At ngayon, sa wakas, siya mismo ang nagbukas ng pinto ng impyerno para sa sarili niya. "Ma'am, darating kami diyan sa loob ng 10 minuto. Maghintay lang po kayo. Huwag kayong mag-alala. Magbubukas pa yon ng brandy pag-uwi, kaya may oras pa." Pagkatapos ng tawag, sinipa ko ang wheelchair. Kalabog, gumulong ito pababa sa gilid ng bundok. Ang itsura ng nayuping bakal ay tila hinaharap ni Roberto Reyes. Malamig ang hangin, pero hindi ako ginawin. Sa halip, gumaan ang aking pakiramdam. Kinuha ko ang lipstick sa aking bulsa at naglagay. Pinagbawalan niya akong mag-ayos dahil mukha raw akong desperada. Ang mukha ko sa salamin ay maputla, pero ang aking mga mata ay nagniningning tulad noong dalaga pa ako at nagsisimula pa lang sa aking maliit na karinderya. "Maghintay ka, Roberto. Ang buhay na inihanda ko para sa iyo. Ako mismo ang sisira." Sa di kalayuan, nagsimulang marinig ang sirena ng pulis. Kakaiba. Ang tunog na iyon ay nagpaalala sa akin ng araw 3 taon na ang nakalipas. Ang aksidente sa sasakyan na nagpabago sa buong buhay ko. Noong gabing iyon, ang tunog ding iyon ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Duguan akong naipit sa loob ng yuping sasakyan. Sa pagkawala ng aking malay, ang huling nakita ko ay ang humahagulgol na mukha ng aking asawang si Roberto na sumisigaw ng pangalan ko. "Elena! Hindi! Huwag kang mamatay! Mahal, gumising ka!" Noong mga sandaling iyon, ang kanyang mga luha ay tila totoo o mas tamang sabihin, naniwala akong totoo ang mga iyon. Kahit noong sinabihan akong paralisado na ang kalahati ng aking katawan at nawalan ako ng pag-asa, hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Habang buhay, ako ang magiging mga paa mo. Huwag kang mag-alala." Ang mga taong nakapaligid sa amin ay hinangaan siya, sinasabing isa siyang santo at bihira na ang lalaking tulad niya. Dahil doon, gabi-gabi akong umiiyak sa ilalim ng kumot dahil sa pakiramdam na ako ay isang pabigat. Tanga. Isang malaking katangahan. Hindi ko man lang naisip noon kung anong klaseng pagtataksil ang kapalit ng lahat ng luha at tiwalang iyon. Eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas. Isang maulang gabi, habang nakakonfine ako sa isang rehabilitation hospital, nagising ako sa lakas ng kulog at naramdaman ko ang kakaibang kiliti sa dulo ng aking mga paa. Ang kanang hinlalaki ng aking paa na sa loob ng 3 taon ay parang patay na kahoy na walang pakiramdam. Sa pag-asang baka totoo, sinubukan kong igalaw ito. Gumagalaw. Tiyak na gumalaw ito. Ang puso ko ay kumabog na parang mababaliw. Isang himala ang nangyari. Ang mga ugat na sinukuan na ng doktor ay muling nabuhay. Sa sobrang tuwa, akma na sana akong sisigaw nang takpan ko ang aking bibig. Gusto kong sorpresahin ang asawa kong natutulog sa katabing kama. Gusto kong sabihin sa kanya, "Tapos na ang paghihirap mo, mahal. Nakakalakad na ulit ako." Sa kanya ko unang gustong ibalita ang magandang balita. Ngunit walang tao sa kama para sa bantay. Nang hindi na inisip na lumipat sa wheelchair, gumapang ako sa sahig ng ospital
at dahan-dahang binuksan ang pinto. Mula sa dulo ng pasilyo, sa may waiting area, may liwanag at narinig ko ang boses ng aking asawa. "Oh, babe, ako to." Isang boses na hindi pamilyar sa akin. Isang boses na tila may pulot, na hindi niya kailanman ginamit sa akin. Nakadapa sa malamig na sahig, pinigilan ko ang aking hininga at nakinig. "Ah, yung asawa ko? Huwag kang mag-alala," sabi ng doktor. "Habang buhay na, yang lumpo. Ganyan na lang yan sa ospital hanggang mamatay." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Gusto kong isipin na nagkamali ako ng dinig, ngunit ang mga sumunod na salita ay tila mga punyal na sumaksak sa aking puso. Yung paglipat ng titulo ng lupa? Kapag nahanap ko lang, yung selyo tatakan, ililipat ko na agad. Itinagong maigi ng bruha, kaya mahirap hanapin. Ano? Mabaho? Oo, nandidiri rin ako. Tuwing lilinisin ko ang dumi niya, nasusuka ako. Tinitiis ko lang dahil sa halaga ng mga lupaing iyon. Kulog. Kumulog sa labas, pero mas malakas ang kulog sa loob ng aking isipan. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo at isinubsob ang aking mukha sa malamig na sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinasuklaman ko ang pakiramdam na bumalik sa aking mga paa. Kung sana hindi ko nalaman, kung sana namatay na lang akong naniniwala sa asawa ko, mas magiging madali ba? Hindi. Noong gabing iyon, nakita ko ang impyerno sa pasilyo ng ospital. Ang anghel na pinaniniwalaan ko ay isa palang demonyo na nagpapanggap na naghahangad sa aking yaman. Mula noon, nagsimula ulit akong umarte. Itinago ko ang pakiramdam na bumalik sa aking mga paa at nagpanggap na isang baldado. Tuwing minamasahe niya ang aking mga binti, nangingilabot ako. Pero nagkukunwari akong walang pakiramdam at nakatitig lang sa kisame. Pagkauwi namin, dinala niya ang kanyang kerida sa aming bahay at sa aming silid. Habang ako ay nakaupo sa wheelchair sa sala, nagkukunwaring hindi nakakarinig, hindi nakakakita, at naglalaway na parang isang hangal. "Konting tiis pa, Elena. Kapag kumilos ka ngayon, masasayang lang lahat. Kailangan kong magtiis hanggang sa magkaroon ako ng sapat at hindi matututulang ebidensya." At ngayon, sa wakas, ang pagtitiis na iyon ay nagbunga. "Ma'am, nandito na po pala kayo." Si Attorney Garcia, na bumaba mula sa sasakyan ng pulis, ay nagmamadaling tumakbo palapit. Ang mga kasunod niyang investigador ay pinalibutan ako, at ang mga medic ay may dalang stretcher. "Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo?" Sa tanong ng investigador, dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. At sa isang malinaw na boses, sinabi ko, "Wala pong masakit. Gumaan po ang pakiramdam ko." Hinawakan ni Attorney Garcia ang aking kamay at bumulong. "Narinig ko na po ang recording. Perpekto. Pupunta na kami ngayon sa bahay ninyo para isilbi ang arrest warrant. Salamat po, Attorney." Magalang kong tinanggihan ang tulong ng mga medic at gamit ang sarili kong mga paa, sumakay ako sa likod ng sasakyan ng pulis. Nagulat ang mga pulis sa nakita, pero hindi ito ang oras para magpaliwanag. Isinara ang pinto ng sasakyan at naramdaman ko ang mainit na hangin mula sa heater. Ang madilim na tanawin ng bundok sa labas ng bintana ay unti-unting lumalayo. Sa dilim na iyon, iniiwan ko ang dating Elena Santos na namuhay na parang tanga sa loob ng 30 taon. Ang pupuntahan ko ngayon ay hindi bilang isang mapagmahal na asawa. Ako ang diyosa ng paghihiganti na bumalik mula sa impyerno. Tara na, sorpresahin natin ang mahal kong asawa. Ang sasakyan ng pulis ay bumaba ng bundok na may malakas na sirena. Ang sirenang iyon, na 3 taon na ang nakalipas, ay para iligtas ako, ngayon ay parang isang martsa ng kamatayan para sa kanya. "Maghintay ka, mahal. Ang impyernong ibinigay mo sa akin, isasauli ko sa iyo ng may interes." Nang makapasok sa syudad ang sasakyan ng pulis, ang mga makukulay na ilaw ng neon ay pumasok sa bintana. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, at ang mga kalsada ay puno ng buhay. Ilang oras lang ang nakalipas, inakala kong hindi na ako kailanman magiging bahagi ng ordinaryong tanawing iyon. Ang kapalaran ko sana ay maging pagkain ng mga hayop sa gubat. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Magaspang na balat, malalalim na kulubot.
Ngunit ang aking mga mata ay nagniningning ng may lamig. Higit kailanman, ang maikling biyahe pa uwi ay parang mas matagal pa kaysa sa 6 na buwan ng impyerno. Ang aking alaala ay biglang bumalik sa isang hapon, 3 buwan na ang nakalipas. Noong araw na iyon, dinala na naman ng asawa ko si Sheila, ang babaeng iyon, sa aming bahay. At iniwan pa niyang bukas ang pinto ng aming silid kung saan ako nakahiga. Sa totoo lang, ang ibabang bahagi lang ng katawan ko ang paralisado, ang itaas ay maayos. Noong una, sumisigaw ako at naghahagis ng mga gamit, pero sa tuwing ginagawa ko iyon, sinasakal ako ng asawa ko at pinagbabantaan. Kapag nagpatuloy ka sa pagwawala mo, hindi sa nursing home ang bagsak mo, kundi sa isang mental hospital sa probinsya. Kapag nandoon ka na, mamamatay ka ng walang nakakaalam. Dahil alam kong hindi siya nagbibiro, binago ko ang aking stratehiya. Nagpanggap akong hindi lang mga binti ko ang apektado, kundi pati na rin ang aking isip dahil sa aksidente. Sa ganoong paraan, magiging kampante sila at ilalabas ang kanilang tunay na kulay. Pumasok si Sheila sa silid na takip ang ilong. Dala niya ang mangkok ng malamig na lugaw na tirang pagkain ko. Tiningnan niya ako, na nakaupo lang at naglalaway syempre. Pag-arte lang. Tiningnan niya ako na parang isang insekto. Babe, mukhang tuluyan nang nasiraan ng bait, tong babaeng to. Walang buhay ang mga mata. Ang asawa kong nakahiga sa sofa at nanonood ng TV ay tumawa. Oo, sabi ng doktor, may tama rin daw sa utak. Hindi na yan makakagalaw. Humihinga na lang na bangkay. Sa sinabi niyang iyon, isang malisyosong ngiti ang gumuhit sa labi ni Sheila at bigla niyang ibinagsak ang mangkok ng lugaw sa aking kamay. Hindi iyon aksidente. Isa iyong malinaw na probokasyon para malaman kung tanga na ba talaga ako. Aray, ang init! Isang peking sigaw ang pinakawalan niya, pero ang totoo, ako ang napapaso. Kahit malamig na lugaw iyon, ang bigat ng pagbagsak ay parang kumukulong bakal. Ang sabaw ng lugaw ay dumaloy sa aking kamay at pumasok sa manggas ng aking damit. Gusto ko sanang tumayo, sabunutan siya, at sampalin. Ang mga braso ko naman ay malakas. Ngunit kinagat ko ang loob ng aking pisngi hanggang sa magdugo at nanatiling hindi gumagalaw. Maging ang aking mga mata ay hindi kumurap at nakatitig lang sa kawalan. Kapag kumilos ako ngayon, tapos na ang lahat. Kapag nalaman nilang may lakas pa ako, agad nila akong ipapasok sa mental hospital at kukunin ang lahat ng yaman ko. Naku babe, tingnan mo. Kahit nabuhusan ng mainit, hindi man lang kumilos, sira na nga yata talaga ang utak. Hinawakan ni Sheila ang aking pisngi. Lumapit ang asawa ko at basta na lang pinunasan ng tissue ang lugaw sa aking kamay. Sabi ko sa'yo, parang halaman na lang yan. Pwede na tayong mag-usap ng malaya. Hindi niya maiintindihan kahit anong sabihin natin. Kung ganoon, pipirmahan na ba natin ang mga papeles para sa paglipat ng titulo ng lupa ngayon? Ang isang salitang iyon na binitiwan nila dahil sa kanilang pagkakamali ay nagbigay sa akin ng lihim na kagalakan sa ilalim ng kumot. Sa wakas, kumagat na sila sa pain. Dahil akala nilang isa na akong hangal, sila mismo ang nagbunyag ng kanilang masamang balak. Ang tanging nagpatatag sa akin sa lahat ng kahihiyang iyon ay ang oras na para lang sa akin na dumarating gabi-gabi. Tuwing 2:00 ng madaling araw, kapag regular na ang hilik ng aking asawa, itinitigil ko ang pag-arte at dahan-dahang iminumulat ang aking mga mata. Ang aking paningin ay nagiging matalas at parang isang uod, gumagapang ako pababa ng kama. Kailangan mong bumangon, Elena. Kaya mong tumayo. Pawis na parang ulan ang tumutulo sa akin. 30 minuto ang inaabot bago ako makatayo gamit ang pader. Tuwing nanginginig ang aking mga binti at bumibigay ang aking mga tuhod, naaalala ko ang mukha ni Sheila na nagbuhos ng lugaw sa akin. Isang hakbang at isa pa, sa dilim, naglalakad ako sa sala na parang isang bagong silang na hayop. Hindi ko man lang kayang gumawa ng ingay sa takot na magising ang asawa ko. Hindi lang paglalakad ang aking pagsasanay. Kailangan ko ring hanapin ang mga dokumentong itinago niya sa ilalim ng drawer, kunan ng litrato at ibalik sa dati nitong lugar. Gabi-gabi, kumikilos ako na parang isang espiya. Minsan,
Habang naglalakad sa sala, aksidente kong natabig ang isang upuan. Maikling ingay lang iyon, pero sa katahimikan ng gabi, parang kulog ang lakas. Bumukas ang pinto ng aming silid. Ano yun? Boses ng asawa kong antok pa. Agad akong dumapa sa sahig at nagpanggap na natutulog habang naglalaway. Ang puso ko ay parang lalabas sa aking dibdib. Ano to? Nahulog ba tong babaeng to? Nakakainis. Tinapik-tapik niya ako ng kanyang paa at pagkatapos ay binuhat ako at parang inihagis pabalik sa kama bago pumasok sa kanyang silid. Ang kahihiyan ng pagiging parang isang basahan. Ngunit sa loob-loob ko, tumatawa ako. Sige, maging kampante ka pa. Habang lalo mo akong minamaliit, lalong tumatalas ang aking sandata. Sa loob ng 6 na buwan, nabuhay ako bilang isang halaman sa umaga at isang diyosa ng paghihiganti sa gabi. At ngayon, sa wakas, makikita ko na ang dulo ng aking pagtitiis. Ma'am, nandito na po tayo. Sa boses ni Attorney Garcia, bigla akong natauhan. Ang sasakyan ng pulis ay nasa loob na pala ng aming subdivision. Nakikita niyo po ba yung bahay na may ilaw? Unit 1205. Itinuro ng investigador ang aming bahay. Ang ilaw sa aming silid ay nakabukas ng maliwanag. Sa bintana ng beranda, may 2 anino na gumagalaw. Handa na po ba kayo? Tanong ng investigador habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Huminga ako ng malalim at buong pagmamalaki na bumaba ng sasakyan. Opo. Matagal na po akong handa. Tok, tok. Ang aking mga paa ay matatag na tumatapak sa aspalto. Ang numero sa elevator ay bumababa patungo sa uwan. Ang aking refleksyon sa salamin ay tila bago, ngunit masaya akong makita. Wala na ang Elena na nakaupo lang at naglalaway. Ang narito ay ang tagahatol na si Elena Santos na may tuwid na tindig. Tara na po. Ang aking daliri ay mariing pumindot sa 1 to palapag. Maghintay kayo. Roberto Reyes at Sheila. Ang tunay na may-ari ay nagbalik na. Ang tunog ng digital door lock ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog na ito, para sa 2 tao sa loob, ay magiging hudyat ng kanilang katapusan. Pinigilan ko ang aking hininga at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Click. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar ngunit nakakasukang amoy ang sumalubong sa akin. Matamis na amoy ng brandy at mamantikang pagkain mula sa delivery. Sa entrada, isang pares ng pambabaeng sapatos ang nakapuesto na itinulak ang aking mga tsinelas. Pulang high heels. Ang mismong sapatos na suot ni Sheila noong araw na binuhusan niya ng mainit na lugaw, ang aking kamay 3 buwan na ang nakalipas. Mula sa sala, rinig ang malakas na tawanan. Babe, cheers. Hay, ang gaan sa pakiramdam. Nang mawala yung pabigat na yon, ang luwag tingnan ng bahay. Ha ha ha. Kaya nga, sana noon pa nating ginawa. Kawawa naman ako. Ngayon lang ako makakapag-relax. Pero, paano kung mamatay sa ginaw, yung bruhang, yun sa bundok? Mas maganda kung mamatay siya, i-report nating nawawala, at pagkatapos ng 5 taon, idedeklara na siyang patay. Makukuha mo pa yung insurance niya, jackpot. Ang talino talaga ng Sheila ko. Oo, mamatay ka na. Mamatay ka na, Elena Santos. Isang malinaw na tunog ng pagtagay ng baso ang umalingaw-ngaw. Habang ginagawa nilang pulutan ang aking kamatayan, lalo akong kumalma. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo, ngunit isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Pinigilan ko ang pagpasok ng mga pulis at ni Attorney Garcia. Hindi pa ngayon. Kailangan kong tapusin ang kanilang party gamit ang sarili kong mga kamay. Tiningnan ko ang aking mga lumang sapatos sa entrada. At naalala ko ang gabing iyon. 3 buwan na ang nakalipas, kung kailan halos mabaliw na ang asawa ko sa paghahanap ng aking selyo tatakan. Isang gabing maliwanag ang buwan. Sigurado siyang tulog na ako, kaya't walang habas niyang hinalughog ang aparador sa aming silid. Saan niya kaya itinago yon? Sigurado akong nandito lang sa aparador na to. Inihagis niya ang mga damit sa sahig sa sobrang inis. Nakatakip ako ng kumot hanggang ulo. At sa isang maliit na siwang, pinapanood ko siya. Hawak ko ng mahigpit ang aking smartphone sa ilalim ng unan na naka-on ang video recording.
matapos halughugin ang buong aparador at walang makita. Lumapit siya sa kama kung saan ako nakahiga. Bigla akong kinabahan. Hahalughugin niya ba ako? Nagkunwari akong humihilik at mahimbing na natutulog. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking mukha. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng aking unan. Naku po, naisip ko, malapit nang matuklasan ang smartphone ko. Ngunit tila pinagpala ako ng langit dahil hindi niya nahawakan ang telepono at kinapalang ang ilalim ng kumot. Ang baho! Hindi man lang naliligo, amoy panis na. Takip ang ilong, sumuko siya at bumalik sa sala. Naupo siya sa sofa. Buwisit, nagyabang pa naman ako kay Sheila na dadalhin ko ang selyo bukas. Sa sobrang inis, akma niyang ihahagis ang unan sa sofa, ngunit natigilan siya. Sa halip, ginamit niya itong upuan at binuksan ang TV. Sa ilalim ng kumot, kinailangan kong kagatin ang aking hita para pigilan ang tawa. Bobo, ang unan na inuupuan mo ngayon, sa loob niyan ay tinahiko ang selyo tatakan. Tanga, totoo nga ang kasabihang nasa ilalim lang ng ilong. Hindi niya mahanap ang dokumento ng lupang nagkakahalaga ng milyon-milyon na nasa ilalim mismo ng kanyang puwitan. Kinabukasan, nang dumating si Sheila at nagtanong, "Nahanap mo na ba?" Ang sagot ng asawa ko ay napakagaling. Hindi. Mukhang kahit nasisiraan na ng bait, yung bruhang yon, naitago pa rin niya ng maigi. Kahit saan ko hanapin, wala. Hay, naku, baka hindi mo lang hinanap ng maigi. Tabi nga, ako ang maghahanap. Kahit si Sheila ay tumulong sa paghahanap, pero hindi man lang nila pinansin ang luma at maruming unan sa sofa. Ang unan na iyon na palagi nilang tinatabig ng paa dahil sa sobrang luma, nakaupo ako sa wheelchair, nagkukunwaring naglalaway, habang sa loob-loob ko'y nagdiriwang. Sige, hanapin ninyo. Kahit habang buhay kayong maghanap, hindi ninyo mahahanap. Ang kasakiman ninyo ang bumulag sa inyong mga mata. Sa video na nakuha ko noong araw na iyon, malinaw na nakarecord ang boses at itsura niya habang sinasabing, "Kapag nahanap ko to, ililipat ko na agad ang pangalan at hihiwalayan ko na siya." Ito ang matibay na ebidensya ng kanyang tangkang pagnanakaw. Maikli lang ang alaala. Bumalik ako sa kasalukuyan. Sa sala, patuloy pa rin ang kanilang tawanan. "Babe, sigurado ka bang ayos lang? Paano kung mag-imbestiga ang mga pulis? Huwag kang mag-alala, nakagawa na ako ng alibi. Sa mga daan na walang CCTV lang ako dumaan. At pinatay ko ang telepono ko. Isang perpektong krimen. Perpektong krimen." Tumawa ako ng mahina. Hindi niya alam na ang tanging butas sa kanyang perpektong plano ay papasok na ngayon. Sinadya kong lakasan ang tunog ng aking mga takong habang naglalakad papasok sa sala. Tok tok tok. Sa tunog ng aking mga paa, biglang tumigil ang tawanan. "Sino yan?" Nanginginig ang boses ng asawa ko. Kahit hindi niya narinig ang tunog ng door lock, narinig niya ang tunog ng mga takong sa loob ng bahay. Sa halip na sumagot, binuksan ko ang ilaw sa sala. Click! Ang liwanag ay bumaha sa buong silid. Sa sofa, magkayakap sina Roberto at Sheila, at sa mesa, nagkalat ang bote ng brandy at mga buto ng manok. Ang kanilang mga mata ay sabay na napako sa akin. Katahimikan. Isang nakabibinging segundo ng katahimikan ang lumipas. Nanlaki ang mga mata ng asawa ko. Nakabukas ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Nabitawan ni Sheila ang hawak niyang baso ng brandy. Ting! Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang isang sigaw. Multo! Nanginginig sa takot ang asawa ko. At bakit hindi? Ang asawa niyang lumpo at may demensya na iniwan niya sa bundok, 3 oras lang ang nakalipas ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na may matatalim na mga mata. Dahan-dahan, lumapit ako sa kanila. Sa bawat hakbang ko, umurong siya sa likod ng sofa at sumigaw. "Huwag kang lumapit! Umalis ka! Multo! Tulong!" Ngumisi ako at hinila ang isang upuan para maupo. Kinuha ko ang isang piraso ng manok na kanilang tirang pagkain. "Multo? Ha? Multo pala, ha?" Sa narinig na boses ko, sumigaw si Sheila. Nagsasalita siya. "Babe, anong nangyayari?"
Sabi mo bangkay na yan at hindi na nagsasalita? Ibinagsak ko ang manok sa mesa at humarap sa kanila. Bakit? Inaasahan ninyong babalik akong patay? Pasensya na, pero bumalik ako mula sa pintuan ng impyerno para isama kayo. Elena, yung mga binti mo. Nanginginig na itinuro ng asawa ko ang aking mga paa. Ang mga binti ko? Ito ba? Ipinagkrus ko ang aking mga binti at iwinagayway ang aking paa. Nakakagulat, di ba? 6 na buwan na akong magaling. Masyado ka lang sigurong abala sa kerida mo, kaya hindi mo napansin. Ano? 6 na buwan? Oo. Hindi mo ba nakita na itinatapon ko sa inidoro ang sleeping pills na inihahalo mo sa pagkain ko? Alam mo ba kung gaano ako natawa habang hinahalughog mo ang buong bahay para sa selyo tatakan? Tumayo ako at kinuha ang luma at maruming unan sa sofa. Sa harap ng kanilang mga mata, binuksan ko ang zipper nito. Mula sa loob ng bulak, isang selyo tatakan na may pulang tinta ang nahulog. Ito ba ang hinahanap mo, mahal? Ang mukha ng asawa ko ay naging abo. Nanginginig na nagtago si Sheila sa likod niya. Alam mo ang lahat? Sinadya mong magpanggap? Sino ba ang nagpanggap? Kapal ng mukha mo. Sigaw ko. Sa lakas ng aking boses, napaupo ang asawa ko. Habang abala ka sa pagpapanggap para makuha ang yaman ko, abala ako sa pagkolekta ng ebidensya. Habang tinatrato mo akong parang basura at iniiwan sa bundok, tiniis ko ang lahat dahil alam kong maipapakulong kita. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang play. Mamatay ka na, Elena Santos. Kapag namatay ka, saka lang giginhawa ang buhay ko. Ang boses niya mula sa loob ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Nanginginig na gumapang ang asawa ko para hawakan ang aking mga paa. Mahal, patawarin mo ako. Nawala ako sa sarili. Patawarin mo ako, ha? Mag-asawa tayo. Ipapaliwanag ko ang lahat. Mag-asawa? Paliwanag? Sinipa ko ang kanyang kamay. Yumuko ako at tinitigan siya ng diretso sa mata. Hindi sa akin ka dapat magpaliwanag, kundi sa kanila. Itinuro ko ang direksyon ng entrada. Sa hudyat na iyon, pumasok ang mga pulis. Roberto Reyes, Sheila Cruz. Arestado kayo sa kasong attempted murder, abandonment, at attempted fraud. Nang ilabas ng pulis ang posas, nagsimulang magwala si Sheila. Hindi ako. Siya ang nag-utos sa akin. Wala akong alam. Biktima lang ako. Manahimik ka, bruha. Ikaw ang nang-akit sa akin. Ang paninisi nila sa isa't isa ay nakakatawa. Lumakad ako papunta kay Sheila. Tumingin siya sa akin ng may takot. Ale, hindi po ma'am. Pak! Ang aking palad ay malakas na dumapo sa kanyang pisngi. Ang sakit sa aking palad ay tila nagpawi sa lahat ng hinanakit ko sa loob ng 6 na buwan. Iyan ay para sa pagbuhos mo ng mainit na lugaw sa akin. At lumingon ako sa aking asawa na tulala. Pak! Sa pagkakataong ito, ang kabilang kamay ko naman ang ginamit ko. At iyan ay para sa 30 taon ng buhay ko na itinapon mo sa basura. Tiningnan ko ang kanilang namumulang mga mukha at sinabi ng malamig, simula pa lang ito. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan habang buhay. Ang pera ko, ang lupa ko, ang mga gusali ko, wag na kayong mangarap. Ang tanging ibibigay ko sa inyo ay kaning baboy sa kulungan. Habang papalayo ang sasakyan ng pulis, tanaw ko ang likod ng aking asawang nakaposas. Mula sa loob, nakatingin pa rin siya sa akin ng masama. Ngunit sa kanyang mga mata, mas nangingibabaw ang takot kaysa galit. Ibinaling ko ang aking tingin sa labas. Madaling araw na, at ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana. Maingat na nagtanong si Attorney Garcia. Ma'am, pagod na po siguro kayo. Pwede po kayong magpahinga muna at bukas na lang pumunta sa istasyon. Ayos lang po. Pupunta na ako ngayon. 6 na buwan akong naghintay. Ano ba naman ang ilang oras pa? Sa totoo lang, ngayon ako pinakagising. Sa halip na mapagod, ang bawat selula sa aking katawan ay tila sumasayaw. Naalala ko ang araw 2 linggo na ang nakalipas. Ang araw na itinakda niya ang day. Noong araw na iyon, nakaupo ulit ako sa wheelchair sa sala, nagkukunwaring tulala.
Ang asawa ko ay nasa beranda, kausap si Sheila sa telepono. Kahit mahina ang kanyang boses, bawat bulong ay malinaw sa aking pandinig. Oo, sa susunod na Sabado na. Uulan daw, kaya tamang-tama. Biglang kumabog ang aking dibdib. Sa wakas, may petsa na, iiwan ko na lang sa liblib na bundok. Sa mga daan na walang CCTV tayo dadaan. Patayin ang telepono. Huwag kang mag-alala. Perpekto ang plano. Tumatawa siyang pumasok sa sala at lumuhod sa aking harapan. Mahal, sa susunod na Sabado, mamasyal tayo sa lugar na presko ang hangin, ha? Mag-drive tayo. Ang kanyang ngiti ay napaka-natural, kaya't nangingilabot ako. 3 taon siguro niyang pinraktis ang maskarang iyon. Tumango ako na parang isang tangang walang naiintindihan. Ayan, ang bait naman ng mahal ko. Nakakainip din, no? Hindi makapagsalita. Ang paghaplos niya sa aking ulo ay nakakakilabot. Hindi iyon pagmamahal, kundi paghawak sa isang bagay na malapit ng itapon. Nang umalis siya, agad akong tumayo mula sa wheelchair at kinuha ang aking telepono. Hinanap ko ang pangalang abogado sa aking contacts. Habang nanginginig kong pinipindot ang numero, nangingilid ang aking mga luha. Matapos ang 2 ring, sinagot niya, "Hello, Attorney David Garcia po." "Attorney, si Elena Santos po ito." "Ah, ma'am. Hinihintay ko po ang tawag ninyo. May petsa na po ba?" "Sa susunod na Sabado po." Narinig ko ang kanyang paglunok sa kabilang linya. "Sige po, tatawagan ko na po agad ang mga pulis." "Ma'am, yung GPS tracker po ay inilagay ko na sa inyong mailbox kahapon. Siguraduhin niyo pong dala ninyo palagi. Pati na rin po ang recorder. Alam ko po. May 2 backup recording apps na rin po ako sa telepono." "Mahusay po, ma'am. Sigurado po ba kayong kaya ninyo? Delikado po ang pagpunta sa bundok." "Kaya ko po. Ito na ang huli." Sa sandaling iwanan niya ako, kumpleto na ang ebidensya. "Opo, titiyakin ko po ang inyong kaligtasan. Sa Sabado, habang sinusundan namin ang inyong lokasyon, agad kaming reresponde." Pagkatapos ng tawag, nanghina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sofa at matagal na umiyak. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako natatakot. Ang takot na baka tutuhanin niyang patayin ako ay bumalot sa akin. Ngunit hindi ko ito pwedeng sukuan. Ang mga pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon ay hindi ko hahayaang mapunta sa kasakiman nila. Pinunasan ko ang aking mga luha at bumaba para kunin ang GPS tracker. Isang maliit na aparato na kasinlaki ng barya. Ang maliit na bagay na ito ang magiging aking lifeline. Si Attorney David Garcia. Hindi isang pagkakataon ang aming pagkikilala. 20 taon na ang nakalipas, noong may maliit pa akong karinderya. Isang 22 anyos na law student ang lumapit at nakiusap na maghugas na lang ng pinggan dahil wala siyang pambayad sa pagkain. Pinakain ko siya ng husto at binigyan pa ng baon. "Ale, kapag naging abogado po ako, babayaran ko po ang kabutihan ninyo." 5 taon na ang nakalipas nang bumalik siya na suot ang kanyang barong. "Ako po, yung estudyante noon," sabi niya habang inaabot ang kanyang business card. Naiyak ako sa tuwa at 3 buwan na ang nakalipas sa pinakamahirap na sandali ng aking buhay. Tinawagan ko siya, "Attorney, nasa panganib po ako. Tulungan ninyo po ako." Gabi na nang maghintay siya sa akin sa isang kapihan malapit sa aming bahay. Gumapang ako palabas ng bahay habang mahimbing na natutulog ang asawa ko at sa halip na elevator, gumapang ako pababa sa fire exit para makipagkita sa kanya. Ma'am! Gulat na gulat siya sa aking itsura. Tiyak na kahabag-habag ang itsura kong basang-basa ng pawis at gumagapang. "Attorney, gusto akong patayin ng asawa ko." Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensyang nakolekta ko. Mga recording, video, text messages, at mga papeles ng tangkang paglipat ng ari-arian. Tiningnan niya ang lahat at tumango. "Sapat na po ito, ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay ang mismong akto ng pag-abandona." "Alam ko po, kaya kailangan kong maranasan iyon mismo. Masyado pong delikado, ayos lang po. Itataya ko ang buhay ko rito." Noong gabing iyon, bumuo kami ng isang detalyadong plano. GPS tracking, recording,
emergency response system ng pulis at pagsama ng abogado. At ngayon, ang planong iyon ay matagumpay na naisakatuparan. Ma'am, nandito na po tayo. Sa boses ng abogado, natauhan ako. Nasa harap na namin ang istasyon ng pulis. Pagpasok sa interrogation room, isang babaeng pulis ang nag-abot sa akin ng mainit na kape. Marami po kayong pinagdaanan, ma'am. Kukuha lang po kami ng maikling salaysay. Dahil malinaw po ang mga recording at video, agad na pong isasampa ang kaso at hihiling ng warrant. Salamat po. Habang isinusulat ang aking salaysay, naririnig ko mula sa kabilang silid ang pagtatalo at paninisi ni na Roberto at Sheila. Kasalanan mo to. Ikaw ang nang-akit. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nabaliw sa pera. Isinara ng pulis ang pinto. Ngumiti ako ng mapait at umiling. Ayos lang po. Kahit marinig ko, hindi na masakit. 5:00 na ng umaga nang matapos ang lahat. Sabi ng investigador, sa loob ng 1 linggo, magkakaroon ng inquest proceeding at agad nasisimulan ang unang paglilitis. Dahil matibay ang ebidensya, magiging mabilis lang po ang hatol. Magkikita pa pala kami sa korte. Opo, kailangan din po ng inyong testimonya bilang biktima. Korte, ang isipin na makikita ko muli ang asawa ko sa loob ng 30 taon sa korte ay nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Ngunit kasabay nito, naisip kong hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Paglabas ng istasyon, sumisikat na ang araw. Isang mapulang bukang liwayway. Lumapit sa akin si Attorney Garcia. Ma'am, ihahatid ko na po kayo. Huwag na po. Gusto ko pong maglakad mag-isa. Sigurado po kayo? Opo. Matagal na panahon na mula noong huli kong nalakad pa uwi sa sarili kong bahay gamit ang aking mga paa. Yumuko ng malalim si Attorney Garcia. Ma'am, isang karangalan po na mabayaran ko ang utang na loob ko sa inyo para sa isang plato ng kanin 20 taon na ang nakalipas. Ano po ba kayo, Attorney? Kayo po ang nagligtas sa akin. Nagkamayan kami. Ang kanyang kamay ay mainit. Pauwi. Ang malamig na hangin ng umaga ay dumampi sa aking pisngi. Ang mga tao ay nagsisimula ng lumabas para pumasok sa trabaho. Isang hakbang. At isa pa, ang simpleng paglalakad gamit ang aking mga paa ay napagtanto kong napakahalaga. Pagdating sa bahay, ang katahimikan ng sala ay tila bago sa akin. Ang gulo ng nakaraang gabi ay naroon pa rin. Basag na salamin, natapong brandy. Tahimik akong nagsimulang maglinis. Inalis ko ang basura, pinunasan ang sahig at binuksan ang mga bintana. Ang masamang hangin ay lumabas at pinalitan ng sariwang hangin ng umaga. Naupo ako sa sofa at tumingin sa labas. Sumisikat ang araw. Tulad ng araw na iyon, ang buhay ko ay muling sisikat. Tumunog ang aking telepono. Si Attorney Garcia. Ma'am, may petsa na po ang unang paglilitis. 2 linggo mula ngayon. Biyernes, 10:00 ng umaga. Sige po, magkita po tayo. Magpahinga po kayo. Pagkababa ng telepono, binilugan ko ang petsa sa kalendaryo. Korte. Doon, tuluyan nang magtatapos ang lahat. 30 taon ng pagsasama, 6 na buwan ng pagtitiis, at 1 araw ng paghihiganti. Ang hatol na lang ang hinihintay. Ang pulang bilog sa kalendaryo ay nakatatak sa aking isipan. 2 linggo mula ngayon, Biyernes, 10:00 ng umaga. Nang bilugan ko iyon, akala ko'y katapusan na. Nakita ko nang dalhin ang asawa kong nakaposas, kaya't inisip kong makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit kakaiba, mula ng gabing iyon, naging mababaw ang tulog ko. Ang tunog lang ng sasakyan sa labas ay nagpapakabana sa akin, at ang tunog ng door lock ay parang naririnig ko kahit wala. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na mayroon pang hindi tapos. Kinabukasan, habang pinupunasan ko ang mantsa ng brandy sa sahig, tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay formal. Maaari po bang makumpirma kung si Ginang Elena Santos po ito? Kailangan po namin ng kumpirmasyon. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong sumagot. Kami po ay tumatawag mula sa bangko tungkol sa isang mortgage sa ilalim ng inyong pangalan. Mayroon pong due for extension ngayon. Sa sandaling iyon, nabitawan ko ang basahan. Mortgage? Wala akong natatandaang ganyan. Sinabi ng empleyado,
Ang inyo pong asawa ang nag-asikaso nito bilang inyong kinatawan. Mayroon po kaming spousal consent form. Nanikip ang aking dibdib. Spousal consent. Siyempre, Roberto, ikaw nga pala yon. Kung kaya mong iwan ang isang tao sa bundok, ano ba naman ang paggamit ng isang piraso ng papel para sirain ang buhay ko? Agad kong tinawagan si Attorney Garcia. Attorney, tumawag ang bangko. May utang daw po ako na nakasanla. Ma'am, pumunta po kayo rito agad. Naisulat niyo po ba ang pangalan ng bangko at ng nakausap ninyo? Papunta sa opisina ng abogado? Ang hangin ay mas malamig. Pumasok ako at nakita ang mga papeles na nakalatag. Ang listahan ng aking mga ari-arian na pinaghirapan ko mula sa pagtitinda sa palengke. Lupa, gusali, kita sa paupa. Lahat ng iyon ay nakatali ngayon sa isang utang na ginawa ng asawa ko. Sabi ni Attorney Garcia, ma'am, kailangan nating kumilos sa civil case, hiwalay sa criminal case. Magfa-file tayo ng freeze order sa bangko at pipigilan ang anumang transaksyon. Habang nakatingin sa mga papel, naalala ko ang sinabi niya, 20 taon na ang nakalipas. Mahal, ikaw lang ang aasahan ko. Ako ang magtatrabaho para sa atin. Bakit ako naniwala? Ang 30 taon ng pagbubulag-bulagan ay nagbunga ng isang piraso ng papel na ito. Nang hapong iyon, pumunta kami sa bangko. Ang manager ay halatang kinakabahan. Marahil ay kumalat na ang balita. Sinabi ni Attorney Garcia, ang asawa po niya ay nakakulong. Ang lahat ng transaksyong ginawa niya bilang kinatawan ay kailangan naming suriin. At mula ngayon, hinihiling naming itigil ang lahat ng karagdagang aksyon sa mortgage na ito. Sinabi ng manager. Ginang Santos, may ilang dokumento po na may pirma ninyo mismo. Ngumiti ako ng mapait. Siyempre, habang nagpapanggap akong wala sa sarili, kinuha niya ang aking kamay at pinapirma ako. Ang galit ay umakyat sa aking lalamunan. Pero mas malakas ang takot na baka kahit manalo ako, wala nang matira sa akin. Hinawakan ni Attorney Garcia ang aking kamay. Ma'am, huwag po kayong panghinaan ng loob. Gawin po natin ang magagawa natin ngayon. Pagbalik sa opisina, naghanda siya ng mga dokumento. Petition for garnishment, injunction para pigilan ang pagbebenta ng ari-arian at request sa bangko. Nang gabing iyon, may isa pang tawag. Si Roberto. Elena, ako to. Ang boses niya ay mahina na. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay napakagaan. Mag-areglo na lang tayo. Hirap ka na rin sa tingin ng mga tao. Aayusin ko ang pera. Aayusin? Ang pera ko? Ang buhay ko? Doon ko napagtanto, hindi pagsisisi ang nararamdaman niya, kundi takot na mawalan ng pera. Ang areglo ay sa korte na lang. Sa harap ng hukom. Biglang nagbago ang kanyang boses. Kapag itinuloy mo to, pareho tayong malulugi. Malaki ang utang ko, kaya nga dapat sa batas na lang idaan. Ang utang mo, problema mo na yan. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Attorney Garcia. Ma'am, na-approve na po ang freeze order. Simula bukas, hindi na magagalaw ang mga account ng asawa ninyo. Tumingin ako sa labas. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay liwanag. Sana ganoon din ang buhay ko. Tiningnan ko muli ang bilog sa kalendaryo. Ang korte ay hindi nakatapusan. Ito na ang simula ng pagbawi ko sa aking pangalan. At sa pagkakataong ito, papasok ako roon gamit ang sarili kong mga paa. Nang nasa harap na ako ng korte, doon ko naramdaman na simula pala ito, hindi katapusan. Ang hangin ng umaga ay malamig. Sa aking kamay, hawak ko ang isang makapal na envelope ng mga dokumento. Sabi ni Attorney Garcia, Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tumango ako. Puno ng tao ang pasilyo pero tahimik. Nakita ko ang nakasulat sa pinto, Regional Trial Court, Branch 2. Doon, ang 30 taon ay bumalik sa aking isipan. Patawad. Hanggang dito na lang ang kapalaran mo. Pagbukas ng pinto, ang hangin sa loob ay malamig. Naupo ako sa harap. Si Roberto ay nasa upuan ng akusado. Iniiwasan niya ang aking tingin. Nandoon din si Sheila, maputla sa ilalim ng makapal na makeup. Nang pumasok ang hukom, sinabi sa isip ko, oo, nakatayo na ako. Sa bundok, sa bahay,
At ngayon, dito, binasa ng piskal ang mga kaso: attempted murder, abandonment, fraud, at falsification of documents. Nang sabihin ng abogado ni Roberto na bukas sila sa areglo, tiningnan ko si Roberto. Ang mga labi niya ay gumagalaw. Elena, isa lang. Tinanong ako ng hukom kung payag ako. Dahan-dahan akong tumayo. Iniwan po ako ng taong yan sa bundok para mamatay. Kung ang ganoong kasalanan ay madadaan lang sa areglo, para saan pa po ang hustisya? Natahimik ang lahat. Ipinatugtog ng piskal ang recording. Mamatay ka na, Elena Santos. Kapag namatay ka, saka lang giginhawa ang buhay ko. Namutla si Roberto. Ipinakita ng piskal ang lahat ng ebidensya. Binuksan ko ang envelope at sinabi, hindi lang po niya ako iniwan. Habang nagpapanggap akong wala sa sarili, isinangla niya ang aking mga ari-arian. Kaya niya ako iniwan sa bundok. Biglang tumayo si Sheila at sumigaw. Siya po ang nag-utos sa akin. Sabi niya, pirmahan ko lang at tapos na. Ang kanyang pag-amin ay nagdiin sa kanila. Manahimik ka, sigaw ni Roberto. Hinampas ng hukom ang kanyang mesa. Order in the court! Ipinag-utos ng hukom na manatili silang nakakulong. Gumaan ang aking pakiramdam. Paglabas ng korte, hindi pa rin ako makapaniwala. Attorney, bakit po parang walang laman ang pakiramdam ko kahit nanalo ako? Ma'am, hindi po kayo nanalo ngayon. Pumutol po kayo. Isang tali na 30 taon ninyong binuhat. Normal lang po na makaramdam ng kawalan. Ang salitang tali ay tumatak sa aking isip. Pag-uwi, binuksan ko ang mga bintana. Ang bahay ay hindi ko na maramdamang akin. Tiningnan ko ang pader kung saan dating nakasabit ang aming wedding picture. Ngayon, isang blankong pader na lang. Kinabukasan, nagsimula akong mag-ayos. Mga papeles, bank accounts, password. Binura ko ang lahat ng bakas ni Roberto. Tinawagan ako ni Attorney Garcia. Ma'am, magandang balita po. Ang mortgage ay halos napigilan na dahil malinaw na lampas sa karapatan niya ang ginawa niya. Sa narinig ko, hindi tawa ang lumabas, kundi luha. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagbabalik ng aking pangalan. Tumawag muli si Roberto. Elena, itutuloy mo talaga to? Hindi ko ito itutuloy. Ibabalik ko lang sa dati. Pwede mo ba akong dalawin? Ayoko. Isa lang. Roberto Reyes, sa unang pagkakataon, tinawag ko siya sa kanyang buong pangalan. Naaalala mo ba ang sinabi mo? Ang kapalaran mo ay hanggang dito na lang. Ibabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon. Ang kapalaran mong maging bahagi ng buhay ko, hanggang diyan na lang. Pagkababa ng telepono, nanginginig ang aking mga kamay, pero hindi ako bumagsak. Ilang araw ang lumipas, isang sulat ang dumating mula sa kulungan. Hindi ko na kailangang buksan. Alam ko na ang laman. Patawad. Tulungan mo ako. Dinala ko ang sulat sa kusina, nagsalang ng tubig, at hinintay itong kumulo. Habang kumukulo, naisip ko, ang paghihiganti ba ay tapos na? O kailangan kong sunugin pati ang natitirang awa sa puso ko? 30 taon ay napakatagal, bulong ko. At pinunit ko ang sulat. Nang gabing iyon, kinuha ko ang isang lumang album. Nakita ko ang litrato ko noong bata pa ako, nakangiti sa harap ng aking karinderya. Kinuha ko iyon at inilagay sa isang frame. Hindi litrato naming dalawa, kundi litrato ko na mag-isang masaya. Kumuha ako ng isang maliit na pwesto para sa isang bagong karinderya, kainan ni Aling Elena. Nang makita ko ang aking pangalan sa signboard, parang may bumara sa aking lalamunan. 30 taon akong asawa ng kung sino. Ngayon, ako si Elena Santos. Nang pumasok ang unang customer, naghain ako ng mainit na sabaw. Mainit po, dahan-dahan lang po sa pagkain. Ang mga salitang iyon ay para sa kanya at para na rin sa akin. Pag-uwi, ang katahimikan ng bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ang katahimikang ipinaglaban ko. Tumingin ako sa labas. Isang puno na walang dahon, ngunit matatag pa ring nakatayo. Naisip ko, kaya ko ring maging tulad ng punong iyon. Kahit mawala ang lahat, kaya kong manatiling nakatayo. At sa huli, tinanong ko ang aking sarili, kung kayo, ano ang gagawin ninyo?
Kung ang taong kasama ninyo sa loob ng 30 taon ay ipinagdiwang ang inyong kamatayan, magtitiis pa rin ba kayo sa ngalan ng pamilya? Sa halip na sumagot, hinawakan ko ng mahigpit ang aking mga binti. Ang buhay ko ay hindi na nakasakay sa sasakyan ng iba. Ang direksyon na aking tinatahak, iyon ang aking kapalaran. Dito nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pagsama, hanggang sa dulo. Kayo, ano ang masasabi ninyo matapos mapakinggan ang kwento? I-comment ninyo sa ibaba para malaman ko ang inyong mga opinyon. Salamat at magandang araw sa inyong lahat.